Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Si Digong nyo at si Bongo ay pwedeng panagutin sa 6.6 billion plunder. Pandarambong. Ano pa ba inaasahan natin, mga kaibigang, isasagot nila? At siyempre, didepensahan din, di ba? Ni Roque ng ina niya. Mga kaibigan, Harry Rocco eh. Luma na raw. Naku po, yan ang luma na. Yung sinasabi ninyo, yan ang luma ng tugtugin. Palusot. Yan ang luma na. Bayad na sa politika. Kapag ka sumasabit, mga kaibigan, sa kaso, yun ang gagamitin. Politika lang yan. Kasinungalingan yan. At saka luma na yan. Diba? Pangga. Yan. Bisayan ano yan eh. Dialect yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya ang tawag ni Digong nyo dyan kung hindi palang gago, panggago. Masama ba yun? Lambing nga yun panggago. Mga kaibigan. So, ngayon, ipanood na natin muna. Ito'y para sa kapakanan kasi hindi naman lahat nakakapanood, di ba? At nakakaalam nito. Ito, unahin nating iparinig at ipanood sa inyo itong kay Senador Trillanes kung saan pinapaliwanag niya itong kasong ito na sinasabi niyang pasok sa plunder si Digong nyo at si Bongo. Narito po. Pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kaban ng Bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfrego Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos.
At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganon din sa kontrata ng Alfrego Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, participate in any business or be financially interested in any contract with the government. Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na Plunder Law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project, or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to.
Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Ngayon ito, babasahin natin at ipapanood ko rin sa inyo yung sagot ni Bongo para maging patas tayo bago tayo mag-analisa. Ano po? Sabi niya kasi, ito naman po kasi si Senator Trillanes, sabi ni Bongo, lumang tugtugin na po yan. Wala naman po siyang napatunayan nung nakaupo pa siya sa Senado. Anong wala? Ano ba gusto mong patunayan ni Trillanes? Panukalang batas? Ba marami, di ba? Ang dami nga naipasang batas eh. Yang inaangkin ninyong pagtataas ng sweldo sa Armed Forces at saka ng pulis, itinaas nila yung sweldo. Si Trillanes po ang nag-effort dyan, based on records, mga kaibigan. So ngayon, maraming napatunayan. Ang nawalang napapatunayan kahit isang project, itong si Digong nyo. Alin, Skyway. Sabi ko nga sa inyo, bagamat ako ay hindi masyadong hanga sa mga skyway na yan, kapag ang karsada may bayad. Kasi hindi mo pwedeng ituring yun na talagang accomplishment di ba? Kaya lang inaangkin mo, di ba? Nag-aangkin ka, hindi naman sa'yo kasi wala kang maipakita, di ba? Ngayon, pagka masama, ibibintang sa dating administrasyon. Pagka mabuti, kakamkamin yung karangalan. Di ba? Nagnanakaw ng karangalan, mga kaibigan. So ngayon, ito sabi niya. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong Setyembre 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluwensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakialam ba ako? Kailangan pa bang i-memorize yung mga tanong mo? Nag-impluensya ba ako? Bay, tatay mo yan Kung talagang ayaw mo, abay, hindi dapat kasali yan. Di ba? Huwag niyo isali yan. Mga kaibigan, wala raw. Ang pamilya ko hindi nakakalapit sa akin yan. Patay ka. Paano mo patutunayan na hindi ka nakinabang pangalan mo nakalagay doon sa at ang pumipirma, tatay niya pa rin, pinaglalaruan nila yung batas sa kontrata. Isipin ninyo, dahil lang sila class B. Merong yan classification yung license na ikaw ay pwedeng makipag-transact ng kontrata sa gobyerno. Yung mga kontraktor. Pagka AAA, di ba? Yan, kahit na gaano kalaking project yan. Gaano mang kamahal yung project, pwede kang pumasok dyan, mag-participate sa mga bidding. Pero kung ikaw ay class B, bilang itong kontrata o yung kumpanya,
Yung lisensya ng kumpanya sa pangungontrata ng kumpanya na ginamit ng tatay ni Bongo, mga kaibigan, ano lang, yung kay Senador Trillanes ay Class B lang. Yung lisensya. Paano ka nakapag-participate sa bilyon-bilyon? Hindi ka pwede ron. Disqualified ka ron. So ano ginawa? Nakipagkutsabahan ang tawag joint agreement. Sa mga merong lisensyang AAA. Mga kaibigan. Pero, siya pumipirma. Dapat ang pipirma ron, yung may-ari ng lisensya. Bakit yung tatay ni Bongo ang nakapirma sa kontrata? Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantala muling magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Bongo! Patay sa pamamaril ang batikang broadcaster na si Percy Lapid.